Sa totoo lang po, sa aming mga aktivista, we eat death threats every day. So, hindi na po bago sa amin na kami ay inaatake, hindi din po kami sensitibo sa mga kritisismo dahil kami mismo ay nagkikriticize ng mga maling kalakaran sa ating pamahalaan. Kaya po handa po kaming suungin anuman ang mangyari, kahit po yung ordinaryong aktivista ginagawa ng mga gawa-gawang kaso kaya hindi na po bago sa amin na harapin itong mga katulad na ito. Mas matindi lang ngayon kasi syempre nasa spotlight ka na, pero hindi rin naman ganun din nakikibaka ka sa kahit anong larangan. Kaya isa lang po ito sa yugto ng pakikibaka namin. Kung last week na-mention ko sa press ko ng Makabayan, one of the challenges is yung funding. How are you preparing for your campaign? Well, of course, nakita nyo naman, malawak ang kababaihan. We own half the sky! So, dapat talaga, magpanalo tayo sa Senado ng halos kalahati rin ng kababaihan. Kung kaya inaasahan po natin, bagamat limitado ang rekurso, sa mga susunod na pagkakataon, marami po ang susuporta sa atin. At hindi po ang rekurso ang nagpapanalo, ang taong bayan po ang nagpapanalo. At kung ang nagko-comprise, tunay na nagko-comprise sa ating bayan, ang mga mahihirap nating mamamayan, ang mga magsasaka, manggagawa, yan po ang inaasahan namin na makakasama namin sa kampanya. Dahil ito ay hindi lang kampanya ng individual. Kampanya po ito ng iba't ibang sektor ng kababaihan, bata at ng bayan. May plano na po ba tayo for the campaign? Sige, muna natin i-reach out. Wala pa po tayong, magpaplano pa lang tayo para sa kampanya. So wala pa po tayong masasabi kung paano yung tatahakin ng kampanya natin. Kasi matagal-tagal pa po naman sa sa October pa tayo magbibigay, mag-file. Tapos sa January, February pa yung campaign mismo. Tingin po natin, kasi panahon talaga na magkaroon na ng ganun Matagal-tagal na rin na parang ang nangyayari ay magkabilang kapangyarihan lang kung sino ang nakapwesto at kung sino yung actually, wala nga genuine opposition Yun nga yung hinahanap natin Ang kailangan po natin, talagang mga oposisyon na siyang magsasabi ng dissent nila, ng mga pagtingin nila, ng mga pag-unawa nila, na hindi magkakapareho. Kasi kung pare-pareho lang yun, hindi po yun tunay na demokrasya. Diba? So, kailangan po magkaroon ng mga panibagong statesmen, stateswomen. Kailangan po natin ng mga mahuhusay, na magkikritiko, mahuhusay na magsasalita sa mga ills ng ating society, lalong-lalo na sa mga panukala ng gobyerno natin na nakakaapekto sa mga maliliit nating mamamayan at mahihirap.